Kabanata 1671. Sandali lang. Sinabi mo namang hindi ka kukuha ng marami sa 4th grade low rank na halamang espiritual, pero kumuha ka ng 2,000. Namutla si Theodore nang makita ang 2,000 4th grade low rank na halamang espiritual na kinuha ni Severin. Agad na naubos ang stock nila at nagtanong siya kung mali ang kanyang paningin. Ngumiti si Severin at tiniyak sa kanya, "Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaan na masayang ang mga halamang espiritual na ito. Kaming mga alchemist ang unang masasaktan kung hindi namin magagamit ng maayos." Muling kumaway ang kamay ni Severin at pinili ang 2,000 4th grade medium rank na halamang espiritual. "Bakit ka kukuha ng isa pang 2,000 4th grade medium rank?" Namangha si Theodore sa mga pinili ni Severin. Kadalasan, ang ibang alchemist ay kumukuha lamang ng 200 hanggang 300 halamang espiritual, kaya't tila labis na sobra ang ginawa ni Severin. Ngumiti si Severin at nagpatuloy sa pagpili ng 300 4th grade high rank na halamang espiritual. "Kailangan ko ito dahil gusto kong subukan mag-refine ng ilang 4th grade high rank na pills. 300 ay sapat na. Hindi ako kukuha ng sobra. Plano kong gumawa rin ng ilang 4th grade low rank at medium rank na pills para ipamahagi sa mga disipulo." Napalunok si Theodore ng kanyang laway at sinabi, "Ang galing naman. Pero kahit ganito karaming halamang espiritual, malamang kailangan mo ng ilang buwan para magamit lahat." Ngumiti si Severin at ipinaliwanag, "Hindi ko kakailanganin ng ganoon katagal. Ang aking furnace ay may triplet chamber, na kayang-kaya gumawa ng 3 pills sa isang pagkakataon. Mas epektibo ito kaysa sa karaniwang furnace. Bukod dito, bihasa ako sa paggawa ng 4th grade low rank at medium rank na pills, kaya maayos lang ang bilis ng paggawa ko." Namangha si Theodore sa kakayahan ni Severin. Bumaba si Severin kasama si Theodore matapos makuha ang kailangan. Agad na tumahimik ang mga babaeng alchemist sa ibabang palapag nang makita si Severin, ngunit hindi nila maiwasang sumulyap ng ilang beses sa kanya. Hindi na matiis ni Camilla ang kaba nang lumapit si Severin. Nangangatog ang mga tuhod niya habang lumapit at nanginginig, "Elder." Tumingin si Severin sa kanya at nagtanong, "Hello, may maitutulong ba ako sa iyo?" Pabilib na tumingin si Camilla sa kanya, ngunit natigilan at hindi makapagsalita. Namangha ang kanyang mga kaibigan sa tapang niya, ngunit kitang-kita ang kanyang kaba. Kahit sino na nakakita sa kanya noon ay makikita ang kaba niya, sa kabila ng karanasan niya sa dami ng tao sa sekta. Pinilit ni Camilla na pakalmahin ang sarili at nag-isip ng ideya. "Maari ba akong humiling na ipakita ninyo ang inyong kakayahan sa alchemy sa pamamagitan ng paggawa ng low-level na pill sa harap namin? Marami kaming narinig na magagandang bagay tungkol sa panunood ng inyong demonstrasyon, at sinasabi na malaking karanasan para sa mga manunood ang makita kayo. Gusto naming mapanood kayo kahit isang beses, kung ayos lang sa inyo." Lumapit ang isa pang babaeng disipulo at nagdagdag, "Oo. Kung may oras kayo, magiging labis kaming nagpapasalamat kung papayagan ninyo kaming mapanood kayo. Kahit isang beses lang ay sapat na." Agad na naisip ni Camilla na baka hindi magastuhan ni Severin ang biglaang hiling, kaya nagdagdag siya, "Alam naming abala kayo, kaya huwag niyong pilitin kung hindi ninyo kaya." Tumigil si Severin sandali at ngumiti ng maayos sa kanila. "Natutuwa akong makita ang inyong sigasig na matuto at umunlad. Tingnan natin. Marahil maaari ninyong ipaalam sa lahat na magkakaroon ako ng pampublikong demonstrasyon sa loob ng 1 oras. Sabihin sa kanila na magtipon sa maliit na open area malapit sa tirahan ng mga alchemist." "Okay, maraming salamat. Ipapaalam namin agad sa lahat," sigaw ni Camilla. Napakasaya ni Camilla kaya hinikayat niya ang kanyang mga kasama, "Magmadali tayo at ipaalam sa lahat. Sigurado akong maraming tao ang gustong manood nito." Isang masayang grupo ng mga babaeng alchemist ang nagmadaling lumabas ng silid. Kahit ang mga hindi pa tapos pumipili ng kanilang materyales ay umalis, sapagkat mas mahalaga sa kanila ang demonstrasyon. Ngumiti si Theodore nang tanging siya at si Severin na lang ang natira. Sinabi niya, "Ang ganitong demonstrasyon ay bihira rito, kaya't may isip mo kung gaano sila kasabik na handa kang ipakita ang iyong kakayahan sa publiko. Kadalasan, ang mga 3rd grade o 4th grade na alchemist ay mahigpit,
at ang mga first o second grade na alchemist ay hindi kailanman mapipilitang gawin ito. Nagkaroon sila ng lakas ng loob na humiling sa iyo dahil madaling lapitan ka. Ngumiti si Severin at sumagot, suportado ko ito. Sila rin ay aking mga kapwa alchemist, at makakabuti sa sekta kung lahat ay mapapaunlad ang kanilang kakayahan. Ang kaalaman ay dapat malayang ibahagi. Hindi tayo dapat maging alanganin dahil baka manakaw ang ating kaalaman. Pagkaraan ng sandali, nagpatuloy si Severin, bukod dito, hindi madaling makahabol sa iyo kung patuloy kang magsikap na umunlad. Namangha si Theodore sa prinsipyo ni Severin. Ang mga alchemist ng sekta ay buong sabik na naghihintay kay Severin nang siya ay dumating sa itinalagang lugar. Kahit ang mga third grade at fourth grade na alchemist ay nagtipon. Ang paligid ay puno ng pananabik. Nang makita ni Igor na dumating na si Severin, lumapit siya at pinatahimik ang magtao bago magbigay ng panimulang pahayag. Mga ginoo at ginang, maswerte tayo na handa si Elder Severin na ipakita ang kanyang kakayahan sa harap natin. Bihira ang ganitong pagkakataon, kaya hinihikayat ko kayong lahat na pagmasdan siya ng mabuti. Ang kanyang mga teknik ay pambihira, at tiyak na mahihikayat kayo sa pagtatapos ng demonstrasyon. Nag-umapaw ang sigawan ng welcome, Elder Severin mula sa mga sabik na alchemist. Ipinagmamalaki ni Elsa, hehe, siya ang aking guro at itinuro niya sa akin ang lahat ng nalalaman ko. Ang mga babaeng disipulo ay naiinggit at hindi napigil ang magsalita, napakaganda mo, Elsa. At sigurado akong marami kayong oras na ginugol kasama siya. Dapat mong sulitin ang pagkakataong ito. Isang disipulo naman ang nagsabi na puno ng inggit, kung ako ang nasa posisyon mo, hihingan ko siya ng payo araw-araw at magbibihis ng kaakit-akit sa kanyang harapan. Sigurado akong mapapamahal siya sa iyo kalaunan kung gagawin mo ito. Nahihiya si Elsa sa sinabi ng isa pang disipulo at tumugon, hey! Huwag mong sabihin iyon. Tigilan mo na ang kalokohan. Siya ang aking guro. Tinukso siya ng disipulo, sino ang nagsabing hindi maaaring magkaroon ng damdamin ng isang guro sa kanyang alagad. Tingnan mo ang pamumula mo. Tumingin si Severin sa lahat ng alchemist na naroon at iminungkahi. Dahil karamihan sa mga alchemist ng sekta ay narito, ipapakita ko ang paggawa ng isang first grade medium rank peel, isang second grade medium rank peel, isang third grade medium rank peel, at isang fourth grade medium rank peel. 4 na demonstrasyon sa kabuuan. Ano sa tingin ninyo? Napahanga ang isa pang alchemist, tunog kamangha-mangha. Akala ko third o fourth grade peels lang ang gagawin mo, pero nakakataba ng puso na gagawa ka rin ng first at second grade peels. Makakakuha kami ng maraming kaalaman mula sa iyo. Sumang-ayon ang isa pang alchemist, isinasaalang-alang niya ang lahat, anuman ang antas nila. Sa ganitong paraan, lahat kami ay makikinabang sa kanyang demonstrasyon. Nagpakita ng labis na sigla ang mga alchemist, kabilang na ang mga third at fourth grade alchemist. Ang 4 na grade ng peels na balak gawin ni Severin sa kanilang harapan ay makatutulong sa kanila na makamit ang inaasam na breakthrough. Agad na inipon ni Severin ang kanyang mga materyales at sinimulan ang demonstrasyon. Namangha ang mga nanunood sa kanyang husay at tamang kontrol sa init. Lahat ay tahimik upang hindi makaistorbo sa proseso ng pagpipino ni Severin. Kahanga-hanga, lahat sila ay elite quality na peels. Totoo iyan. Ang kanyang kakayahang gumawa ng elite quality peels mula sa unang 3 grade ay kahanga-hanga na, at nakakabilib pa na ang 4th grade peel ay elite quality din. Kahit na ang 4th grade ay may isang linya lang, hindi nito binabago ang katotohanang siya ay napakahusay. Napakahusay na kasanayan. Nag-aplos ang mga nanunood ng matagumpay na natapos ni Severin ang demonstrasyon, at ang paligid ay puno ng masiglang usapan. Samantala, isang nakaasol na si Gilda ay nanunood sa pagtitipon ng mga alchemist mula sa mataas na talampas. Nang lumipad sa kanya ang isang babaeng disipulo, nagtanong siya, ano ang nangyayari doon sa ibaba? Parang masigla silang lahat. Sumagot ang disipulo na may ngiti, inorganisa ni Elder Severin ang isang demonstrasyon sa alchemy. Ibinabahagi niya ang kanyang kaalaman sa lahat ng iba pang alchemist. Masaya silang lahat na makakakita at matuto ng bagong kaalaman. Nagpakita ng paghanga si Gilda, napakatalino ni Elder Severin.
Ang 4th grade medium rank pill na ginawa niya ay elite quality. Namamangha ang lahat sa kanya. Napansin ni Gilda na talagang kahanga-hanga si Severin. Napag-isip-isip niya, susunod na araw ay Agosto 15. Ang mga kamakailang pattern ng panahon ay tila nagpapahiwatig ng malinaw na kalangitan, kaya't marahil ay maningning ang buwan ng gabing iyon. Pinatahimik siya ng disipulo, malalampasan mo ito. Isipin mo na lang bilang maikling tulog. Gigising ka rin sa huli, at magiging maayos muli ang lahat. Tumango si Gilda na may mapait na ngiti, tama ka. Tulog lang ito. Ito ang nangyayari tuwing taon. Pero ang pakiramdam ng pagkakapiit at kawalang gana kahit ramdam mo ang lahat ay nagdudulot ng labis na kawalang pag-asa at takot. Bumangon si Gilda at bumaling. Isang ngiti ang lumabas sa kanyang labi, ang talento ni Severin ay pambihira. Ang ating sekta ay pinagpala ngayon ng isang makapangyarihang alchemist. Sigurado ako na hindi magtatagal bago tayo makasabay sa iba pang first year. Nagtapos na ang demonstrasyon, at bumalik si Severin sa kanyang tirahan. Pagkapasok niya sa bakuran, dali-daling lumapit si Elsa kasama ang dalawa pang babaeng disipulo, Master. Tumingin si Severin kay Elsa na may banayad ng ngiti, may problema ba, Elsa? Ipinaliwanag ni Elsa, hehe, wala namang seryoso. Gusto lang ng dalawang senior kung ito na humingi ng iyong autograph. Para na silang idolo ka ngayon. Gusto rin nilang makakuha ng larawan kasama ka kung okay lang. Natigilan si Severin sa hiling na iyon. Hindi niya inakala na ituturing siyang idolo ng mga babaeng disipulo. Napangiti siya at sumang-ayon, sige, kumuha tayo ng larawan. Masigasig na sumagot ang dalawang babae, salamat, Elder Severin. Agad nilang iniabot ang kanilang telepono kay Elsa na naging photographer nila habang sabik na nag-pose para sa mga larawan kasama si Severin. Pwede rin ba naming hilingin ang iyong autograph? Namumula ang dalawang babae habang iniaabot ang notebook at panulat kay Severin. Bagamat bahagyang naguguluhan si Severin sa sitwasyon, isinulat niya ang kanyang pangalan sa mga notebook nila. Maraming salamat. Labis na natuwa ang dalawang disipulo sa kanilang mga autograph. Hehe, ikaw ang sentro ng atensyon ngayon, Master. Kahit ang mga disipulo na hindi pa nakakakilala sa iyo ay narinig ang iyong pangalan sa iba't ibang paraan, aniya Elsa na may pagpapahalaga, alam niyang siya ang alagad ng isang kahanga-hangang individual. Napangiti si Severin at pinaalalahanan siya, huwag masyadong malunod sa mga ganitong abala at alalahanin ang iyong pagsasanay. Binigyan ka na ng sect leader ng ilang pills kanina, hindi ba? Gamitin ang iyong libreng oras para pataasin ang iyong antas, o hindi ka magiging ligtas pagpasok mo sa Paradise Secret Realm. Abala na sina Diane, Sheila, at Sofia sa kanilang pagsasanay. Ngumiti si Elsa ng mahihiya at sinabi, gagawin ko. Plano ko ng mag-isa at mag-training mamayang gabi. Gusto ko sanang gawin ito kanina, pero narinig ko ang isa sa mga senior na pinag-uusapan ang iyong demonstrasyon. Hindi ko mapigilan ang pagkakataong matuto, kaya sumama ako sa kanila. Ngayon na tapos na yun, aalis na kami. Paalam. Masayang umalis si Elsa kasama ang kanyang mga senior. Sok. Napangiti si Severin habang tinitingnan ang kabataan at kasiglahan ni Elsa. Pagkatapos ay pumasok siya sa kanyang bahay para magpahinga. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1675. Habang pauwi si Elsa, isang payat na babaeng alchemist ang nagninilay-nilay sa kanya ng may selos, lahat ay naiinggit sa iyo, Elsa. Ang gwapo ni Elder Severin kahit mula sa malayo, pero mas kaakit-akit siya kapag malapit. Sabi naman ng isa pang matabang disipulo, oo, kung ako sa iyo, hahanapan ko ng paraan para mapasuyo siya. Hindi madalas dumating ang ganitong pagkakataon. Bukod pa rito, maganda ka. Sigurado akong may tsansa ka kung magiging mas matapang ka lang. Napangiti si Elsa ng bahagya at sumagot, huwag niyo pong sabihin iyon. Kahanga-hanga ang master ko, at kontento na akong maging kanyang alagad. Maraming gustong pakasalan siya, pero kahit sina Rachel, Nancy, at Gracie na napakaganda ay hindi pa rin niya napapansin. Sa ngayon, tila hindi siya interesado sa kanila. Paano ko nga ba susubukan iyon?
Bukod pa rito, alagad niya ako. Ayokong maging sanhi ng kanyang hindi kasiyahan sa aking mga kilos. Ngumiti ang matabang disipulo at nagmungkahi, haha, mukhang tunay kang nagmamalasakit sa iyong master. Hindi mo kailangan direktang aminin sa kanya. Bigyan mo siya ng mga pahiwatig sa bawat pagkakataon at obserbahan ang kanyang reaksyon. Makikita mo sa kanyang kilos kung interesado siya. Nag-isip si Riley, ang mas payat na disipulo, at nagdagdag, maaari mo rin siyang hilingin na hawakan ang iyong kamay habang nagtuturo siya ng alchemy. Ang pisikal na contact at malapit na interaksyon ay magdadala sa inyo ng mas malapit sa paglipas ng panahon. Maaaring mabuo rin ang damdamin kalaunan. Namula ang mga pisngi ni Elsa at sumagot, ginawa na niya iyon noon, pero 2 beses lang. Mas naging animated ang bahagyang mas malaking babaeng disipulo matapos marinig iyon. Ipagpapalit niya ang kahit anong bagay para mapalitan ang lugar ni Elsa, kahit pa ibigay ang 10 taon ng kanyang buhay. Wow, nakahawak ka na sa kamay niya. Naiinggit talaga ako. Sabi naman ni Kylie, hanapin mo ang isa pang pagkakataon para turuan kanya sa ganitong paraan upang mas mapalapit sa kanya. Naguluhan si Elsa at nagtanong, pero hinawakan na niya ang aking kamay para gabayan ako, Riley. Paano pa ba ako mapapalapit sa kanya? Inaasahan mo ba na hihilingin ko sa kanya ng walang hiya na turuan niya ako ng alchemy habang hubad kami? Haha, magandang ideya, Elsa. Tumawa ng malakas ang matabang babaeng disipulo. Hindi niya inasahan na ganun ang sense of humor ni Elsa. Samantala, may mapaglarong ningning sa mga mata ni Riley habang nagpapatuloy. Isipin mo ito, naka-sexy outfit ka na halatang halata ang cleavage mo, at niyayakap ka ng master mo mula sa likod habang nagtuturo. Mararamdaman niya ang pagnanasa kapag nakita ang iyong dibdib, at mas lalapit ka sa kanya. Pagkatapos, itaas mo lang ng kaunti ang iyong balakang at iangat ang puwitan. Hihihi. Siguradong hindi niya makokontrol ang atraksyon niya sa iyo. Walang masabi si Elsa, namula ang kanyang pisngi at sumagot, anong klase ng paraan iyon? Hindi ba't katulad lang ng pagiging walang hiya? Og, hindi ko magagawa iyon. Lumipad si Elsa palayo ng may inis. Nagtinginan ang 2 babaeng disipulo at napatawa sa reaksyon ni Elsa. Nang gabing iyon, maayos na nakapagpahinga si Severin at natulog ng mahimbing. Pagkagising kinabukasan, agad siyang nagsimulang mag-refine ng ilang pills. Pagdating ng tanghali, nakagawa na si Severin ng mahigit 200 4th grade low-rank pills. Sa wakas, nagdesisyon siyang magpahinga at lumabas upang huminga ng sariwang hangin. Bigla niyang naramdaman ang halo-halong damdamin habang nakatitig sa lugar kung saan naninirahan sina Woolrich at Gilda. Hindi niya maiwasang makaramdam ng guilt. Ito ang unang pagkakataon ni Gilda, at alam ni Severin na kukunin niya ang pagka-inosente nito ng walang pahintulot. Siyempre, si Gilda ay anak ni Woolrich, at labis na kabutihang loob ang ipinakita nito kay Severin. Nagpakumbaba pa si Woolrich at isinantabi ang kanyang posisyon bilang leader ng isang first-tier sect para hilingin ang tulong ni Severin. Nararamdaman ni Severin ang obligasyon na tumulong, lalo na't makakasagap ng buhay ito. Hindi rin niya matiis na masayang ang talento ni Gilda. Pasimpleng bamulong si Severin sa sarili. Paumanhin Gilda, sana'y hindi mo ako kasuklaman sa gagawin ko ngayong gabi. Habang lumilipas ang oras, dumating ang gabi at sumikat ng buo at maliwanag ang buwan. Bagaman may halong alinlangan, naghintay si Severin hanggang lampas 11:00 bago nagpatuloy at lumipad patungo sa tirahan ni Woolrich. Sa kanyang paglapit, nagulat siya nang makita si Woolrich na naghihintay na sa labas. Labis ang ginhawa ni Woolrich nang makita si Severin, ngunit kailangan pa rin niyang ipabatid ang kanyang pangamba. Bakit ka natagalan, Severin? Pinabahala mo ako. Natakot ako na baka hindi ka dumating. Ito na ang huling pagkakataon ni Gilda upang mabuhay. Kailangang gawin ito ngayong gabi, 15 ng Agosto. Mas magiging epektibo ang epekto sa ilalim ng buong buwan. Mas mapapakinabangan ninyo ang nakapaligid na enerhiya. Ngumiti si Severin nang may halong hiya at sumagot. Medyo natagalan ako dahil nag-alala akong baka may makakita sa akin. Pinawi ni Woolrich ang kanyang pangamba at sinabi, hindi mo kailangang mag-alala, 3 tao lamang ang nakakaalam nito, ikaw, ako, at ang dakilang elder. Nagtitiwala ako na hindi niya ibubunyag ang ating lihim,
At hindi mo rin ito dapat sabihin sa iba. Naiintindihan mo ba? Matapos ang maikling katahimikan, nagpatuloy si Woolrich. Binigyan ko na rin ng oras ang mga disipulo na nakatakdang magbantay sa lugar na ito ngayong gabi. Tayo lamang ang narito ngayon. Sa patnubay ni Woolrich, nakarating si Severin sa pintuan ng silid kung saan natutulog si Gilda. Ang buhay ng anak ko ay nasa iyong mga kamay ngayon, Severin. Ikaw lang ang kanyang pag-asa. Lubos na naapektuhan, hinaplos niya si Severin sa balikat at dinagdag. Ipapaliwanag ko sa kanya na may paraan upang siya ay maligtas, at natagpuan ko ang isang taong makakatulong. Sasabihin ko sa kanya na ang disipulo na nagligtas sa kanya ay umalis na sa sekta, upang hindi ka na mapagbintangan. Dagdag pa niya, hindi mo rin gagamitin ang enerhiya ngayong gabi upang agad pataasin ang iyong attainment. Gagamitin mo lamang ito pagkatapos mong pumasok sa Paradise Secret Realm. Kung tatanungin ka niya kung paano ka nakagawa ng ganitong mataas na breakthroughs, maaari mong sabihin na swerte ka lang sa Paradise Secret Realm. Tumango si Severin at tiniyak. Pangako, hindi ko hahayaang mamatay si Gilda. Bata pa siya, at may magandang kinabukasan pa. Lumipad si Woolrich palayo. Tumagal si Severin sa pintuan ng ilang sandali bago dahan-dahang binuksan ito at pumasok. Nang makita niya ang natutulog na dalaga, dahan-dahan siyang lumapit at hinipo ang kanyang braso. Gaya ng inaasahan, malamig na malamig ang katawan nito. Ang katawan ni Gilda ay medyo kakaiba. Bahagyang malamig ang kanyang balat sa panahong iyon, ngunit malambot ito at hindi matigas. Nakapikit ang kanyang mga mata, at kahawig niya ang isang Sleeping Beauty. Ngunit hindi alam ni Severin na kahit na hindi siya makagalaw at nakabalot sa lamig, nararamdaman pa rin ni Gilda ang lahat. Nang humipo ang mga daliri ni Severin sa kanyang balat, nagulat si Gilda at nakaramdam ng kaunting takot. Dad, siguro siya iyon. Malamang gusto niyang suriin ang aking kondisyon at tingnan kung ako ay walang malay, naisip niya habang nagbibigay ng kaunting kapanatagan sa sarili. Ang kanyang ama, bilang leader ng sekta, ay responsable sa kanyang kalagayan at sa presensya ng mga disipulo na nagbabantay sa paligid. Tinanggal ni Gilda sa isip niya ang ideya na may ibang nakapasok sa kanyang silid. Kaya inisip niya na ang kanyang ama o isang elder na dinala nito ay sinusuri ang kanyang kalagayan upang malaman kung may paggamot na maaari. Sa kaibuturan ng kanyang puso, tanging mapait na pagtawa lamang ang nagawa niya sa kanyang kalagayan. Hindi niya matamo ang lunas kahit na matagal na siyang naghahanap, at naabot na niya ang punto ng desperasyon. Alam niyang determinado ang kanyang ama na maibalik ang kanyang kalusugan, ngunit kahit ang mga pagsisikap nito sa huli ay magiging walang saysay. Hindi ito maaari, Dad. Ang taong ito ay nag-aalis ng aking damit. Sino ba ito? Napagtanto ni Gilda ng may takot. Maliwanag niyang naramdaman ang mga kamay ng intruder na nag-aangat sa kanya at maingat na nag-aalis ng kanyang mga damit. Anak ng tinapa, sino ka? Papatayin kita sa paghubad mo sa akin, sigaw ni Gilda sa kanyang isipan habang tumataas ang kanyang takot. Ang kanyang kawalan ng kakayahang gumalaw o magbukas ng mata ay lalo lamang nagpataas ng kanyang pagkabalisa, ngunit hindi nito pinahina ang tindi ng kanyang nararamdaman. Hindi ito pwedeng mangyari. Paano nakapasok ang isang tao sa aking silid nang hindi napansin ng aking ama? Hindi ito totoo. Siguradong panaginip lang ito, iniisip ni Gilda habang pinipilit niyang tanggapin ang posibilidad na panaginip lamang ang lahat. Walang sino man ang makakapasok sa kanyang silid nang hindi napapansin. Mahigpit siyang humawak sa paniniwala na panaginip lamang ito at wala nang iba pa. Bawat pakiramdam niya matapos alisin ang kanyang mga damit ay lalo lamang nagpataas ng kanyang takot. Samantala, tinitigan ni Severin ang halos perpektong katawan sa harap niya. Napalunok siya sa sarili sa paghanga at napagtanto na si Gilda ay tiyak na ang pinakamagandang babae sa loob ng Sky Blue Sect. Kahit nakahiga siyang hindi gumagalaw, siya ay kasing kaakit-akit ng dati. Ang pinakamalaking panghihinayang ni Severin ay ang limitadong oras bago siya tawaging ligtas. Nais niyang mapasa kanya ang kanyang puso bago iligtas ang buhay nito. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagdesisyon siyang yumuko at halikan siya. Sa sandaling nagsanib ang kanilang mga katawan, naglabas ang buong buwan ng isang invisible wave.
Sa loob ng ilang segundo, naging magulo ang paligid at damaloy ng malakas ang espiritual na enerhiya mula sa daan-daang milyang radius papunta sa silid ni Gilda. Mas malakas kaysa sa inaasahan. Si Woolrich, na umiinom sa gilid ng bangin, ay namangha ng maramdaman ang kaguluhan sa espiritual na enerhiya sa paligid niya. Agad siyang tumayo at nagpadala ng mensahe sa lahat sa buong sekta. Lahat ng disipulo, tagapangalaga, at elder ay manatili sa kanilang mga silid sa buong gabi. Huwag lumabas. Namangha ang dakilang elder sa malakas na pagbabago ng espiritual na enerhiya. Isang mapait na ngiti ang lumipas sa kanyang mukha habang sinasabi, "Hindi ko akalain na magiging ganito kalakas ang pagbabago." Naguluhan ang ibang miyembro ng sekta, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na lumabas matapos matanggap ang utos ng leader ng sekta. Kahit ang mga dating nag-e-enjoy sa labas ay agad na bumalik sa kanilang mga silid. "Sana hindi mo ito ipagdamot sa akin, Gilda. Wala na akong ibang pagpipilian. Mabuting tao si Severin, at kailangan lamang itong mangyari minsan. Kung tunay na mahal ka ng iyong kasintahan, hindi siya mangangialam na kailangan mong pagdaanan ito," sabi ni Woolrich habang umiinom muli. Matapos ang gawain, isinuot ni Severin ang kanyang mga damit at isinuot din ang mga damit ni Gilda. Nagsimulang huminahon ang espiritual na enerhiya sa paligid, ngunit isang malaking paikot-ikot na parang whirlpool ang lumitaw sa loob ng katawan ni Severin. Nahirapan siyang kontrolin ito sa simula, at ang ilan ay nakalabas sa kanyang katawan. Sa loob ng ilang minuto, nakamit niya ang breakthrough at umakyat sa antas 8 na saint. Natakot siya sa biglaang pag-unlad, sinunod niya ang gabay ni Woolrich at ginamit ang kanyang mental na kapangyarihan upang muling itutok at tipunin ang malawak na enerhiya sa kanyang energy core. Tiningnan ni Severin si Gilda na nananatiling hindi gumagalaw at napansin niyang ang kanyang attainment ay nagkaroon ng malaking pagtaas din. Umakyat siya mula level 9 Saint hanggang level 4 Royal Saint sa isang kisap mata. Mas mahalaga, ang bagong attainment niya ay tila napaka-stable. Hindi ko akalain na magkakaroon siya ng maraming sunod-sunod na breakthroughs ng sabay-sabay. Tila napaka-stable din ng kanyang estado. Ito ba ang biyaya na ibinigay sa kanya ng enerhiyang pumapaligid sa kanya, iniisip ni Severin. Kahit na karamihan ng enerhiyang nakuha ay napunta sa akin, nagawa pa rin ni Gilda ang isang kahanga-hangang paglukso sa kanyang attainment. Ang mga nakakaalam kung gaano kalaki ang pagtaas ng kanyang attainment ay tiyak na mamamangha at matutulala. Mapula na ang mukha ni Gilda, at ang kanyang katawan ay hindi na malamig. Sa kabaligtaran, mainit na mainit ito pag hinawakan. Hindi maiwasan ni Severin na muling titigan ang kanyang kagandahan. Kung hindi siya nakatakda sa isang taong minamahal niya, baka pinanggako niyang aalagaan siya magpakailanman. Ngunit sa kasamaang palad, makakasama lamang niya ito minsan, at iyon pa ay sa ganitong napakahirap na sitwasyon. Mabilis na umalis si Severin at sinara ang pinto. Sinuri niya ang paligid gamit ang kanyang mental na enerhiya at nakita na si Woolrich ay patuloy pa ring umiinom sa kalapit na bangin. Alam niyang hindi ito tamang oras upang kausapin si Woolrich, kaya nagpasya siyang bumalik sa kanyang tirahan. Samantala, nagpatuloy si Woolrich sa pag-inom hanggang sa huminto ang kaguluhan ng espiritual na enerhiya. Kumpiyansa siyang natapos na ni Severin ang gawain at nailigtas ang buhay ni Gilda. Ito ay panaginip lamang. Kailangan ito. Hindi maaaring tumaas ng ganito kalaki ang aking attainment level ng biglaan, iniisip ni Gilda. Hindi pa rin siya makagalaw, ngunit naramdaman niya na may lalaking naging intimate sa kanya ilang sandali lang ang nakalipas. Sa panahong iyon, ang kanyang attainment level ay unti-unting tumaas, hanggang umabot sa level 4 Royal Saint. Tunay na pakiramdam ito, ngunit nananatili siyang kumbinsido na panaginip lamang ito. Kahit ang sakit ng kanyang unang karanasan ay hindi nakapagbago ng kanyang paniniwala. Magulo ang damdamin ni Gilda. Ang mabilis na pag-unlad ng kanyang attainment ay nagbigay sa kanya ng pag-asa na tunay nang nakamit niya ang kahanga-hangang pagtaas. Mas napalapit ito sa kanyang attainment kumpara sa kanyang fiancé. Noon, nakakaramdam siya ng kakulangan kumpara sa kanyang fiancé na si Frederick dahil siya ay level 5 Royal Saint samantalang si Gilda ay level 9 Saint lamang. Ang kanyang talento at kagandahan ay nagdulot ng malalim na insekuridad, dahil natatakot siyang may ibang mas kakayahang babae ang makukuha siya sa kanya.
Pinangarap niyang bawasan ang agwat ng kanilang attainment at maging royal saint. Sa ganitong paraan, magiging mas pantay siya sa kanya. Sa kabila ng lahat ng kabutihang hatid nito, natatakot pa rin siyang tunay ang lahat. Hindi niya maalis ang pakiramdam na nilabag siya ng isang lalaki. Ang unang kirot na unti-unting napalitan ng kasiyahan ay napakatindi at maliwanag sa kanyang alaala. Kinabukasan, dahan-daw ang nagising si Gilda. Habang nakaupo sa kama, naramdaman niya ang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang biglaang paglukso ng kanyang attainment level ay nagdulot sa kanya ng labis na kasiyahan. Nakamit ko ba ang breakthrough? Ano nga ba ang nangyari? Masaya siya na nagkaroon siya ng breakthrough. Ngunit mabilis na nawala ang kanyang kagalakan nang suriin ang paligid at ang kanyang katawan. Ano ang nangyari? Aling anak ng tinapa ang gumawa nito? Galit niyang bulong nang mapansin ang pagkawala ng kanyang pagka-inosente. Nawalan siya ng ideya kung sino ang responsable. Ang kanyang chastity, na pinagmamalaki niya, ay nawala sa magdamag. Pinipigil ni Gilda ang kanyang ngipin sa galit habang nananakit ang kanyang damdamin at luha ang pumuno sa kanyang mga mata. Pumasok si Woolrich. May pumasok ba sa aking silid kagabi? Agad na nilapitan niya ito at humingi ng kasagutan. Tumingin sa kanya si Woolrich at tumango. Oo, alam mo ba kung sino ito o kung ano ang nangyari? Mas lalong sumama ang kanyang ekspresyon. Siguradong alam ng kanyang ama kung may pumasok sa kanyang silid. Maaaring alam niya kung sino ang taong iyon. Maraming tanong ang pumasok sa isip ni Gilda gaya ng, bakit hindi niya pinigilan ang taong iyon? Bakit pinayagan niyang pumasok sa aking silid at gawin iyon sa akin? Bumantong hininga si Woolrich at sumagot, gumaling ka na, Gilda. Hindi ka na mawawala sa maliliit na pangyayari. Nagniningning ang kanyang mga mata habang sinusuri ang attainment ni Gilda. Level 4 Royal Saint ka na ba? Napakahusay ng iyong pag-unlad, at ang laki ng iyong pag-angat ay talagang kahanga-hanga. Hindi ko inasahan na magkakaroon ka ng ganitong malaking paglukso, at napaka-stable din ng iyong kasalukuyang antas. Magandang balita ito. Kabanata 1680. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, Dad. Alam ko na tumaas ang aking attainment, pero gusto kong malaman kung ano ang nangyari kagabi. May pumasok sa aking silid at kinuha ang aking unang karanasan. Matagal na nakatingin si Gilda kay Woolrich. Iwinagayway ni Woolrich ang kanyang kamay at isang di nakikitang puwersa ang nagsara sa pinto. Lumapit siya at umupo sa tabi niya habang ipinaliwanag, mayroon kang bihirang konstitusyon na tinatawag na Ice Blood Constitution. Ang mga may ganitong kondisyon ay hindi nabubuhay lampas sa edad na 30. At sa kasamaang palad, iisa lamang ang paraan para mailigtas ka. Matapos ipaliwanag ang nangyari, sinabi ni Woolrich, wala na ang iyong ina, at ikaw ang tanging anak ko. Ayokong maiwala ko ang buhay mo. Masakit na hayaan ka lang mamatay gayong alam ko na may paraan para iligtas ka. Sana maintindihan mo. Kaya, ang lalaking hinanap mo para sa akin kagabi ay may Sun Heart Constitution. Siya ba ang nagligtas sa akin? Hindi makapaniwala si Gilda sa kanyang narinig. Namumula ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kanyang ama. Tumango si Woolrich. Oo, ayos na ang lahat. Tumaas ang iyong attainment at gumaling ang sakit mo. Hindi ba magandang resulta iyon? Nagulat siya nang magalit at nagsalita siya, magandang resulta. Bakit hindi mo ako kinonsulta bago gawin ang plano mo? Bakit ginawa mo ang desisyon na ito nang hindi ko pinayagan? Alam mo ba kung gaano kahalaga sa akin ang aking unang karanasan? Paano mo hinayaan na isang estranghero ang kunin ito sa akin? Napuno ng luha si Gilda. Dahil kilala kita at natatakot akong tatanggihan mo, sagot ni Woolrich habang tumatayo. Sige. Ngayon sabihin mo ang pangalan niya. Sino siya? Papatayin ko siya. Nagkibit-balikat si Woolrich sa pagkabigla sa reaksyon ni Gilda at sinabing, huwag kang mag-alala, Gilda. Tanging ang dakilang elder at ako lamang ang nakakaalam. Umalis na ang lalaking iyon sa sekta. Sinabi ko sa kanya na lumayo sa atin. Hindi pa rin napawi ang sama ng loob ni Gilda. Bakit mo siya pinapayagang umalis? Nagawa niya sa akin ang kasuklam-suklam na ginawa. Hindi ka ba natatakot na ikukwento niya sa ibang sekta? Anak mo ako, hindi ka ba natatakot na makasira ito sa reputasyon mo? Kahit kasuklam-suklam ang ginawa niya, ang totoo ay nailigtas ka niya.
Hindi ko kayang ipatapon ang buhay niya gayong siya ang nagligtas sa iyo. Huminto sandali si Woolrich bago ipagpatuloy. Hindi mo na kailangang mag-alala, Gilda. Walang ibang makakaalam dahil nangako siya na hindi isisiwalat ang katotohanan. Nagkaroon ng kakaibang pagbabago sa paligid na nagdulot ng iyong breakthrough sa attainment kagabi. Kung may magtatanong kung bakit tumaas ang attainment mo, sasabihin natin na bunga ito ng paggaling sa misteryosong sakit mo. Maaari nating sabihin na ito ay awa mula sa mga may kapangyarihan. Anuman ang paliwanag natin, walang makakaalam sa mga detalye ng kondisyon mo o sa nangyari sa katawan mo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at pumikit. Sige, naiintindihan ko. Maaari mong ipaalam sa ibang elders na gumaling na ang sakit ko at tumaas ang attainment level ko. Isang masayang ngiti ang lumabas sa kanyang mukha nang muling buksan ang mga mata. Gusto kong mag-isa muna. Siyempre, maging bukas ang isip mo. Kung ang lalaking mahal mo ay totoong nagmamahal sa iyo, maiintindihan niya na kinakailangan ito para mabuhay ka, sabi ni Woolrich bago lumabas. Nang mag-isa na si Gilda sa silid, umupo siya sa kama at mahina na bamulong, paumanhin Frederick na hindi ko na ibigay sa iyo ang pinakamahusay na bersyon ng sarili ko. Sana hindi mo ako sisihin. Ayokong makita ang aking ama na nagdurusa sa panunood sa akin na mamatay. Maiintindihan mo naman, hindi ba?